Walang... Kaartehan? Hi, Sabal. Padaan ka? I guess this is the last time I'd see you before our wedding. And here, I just want to give you this. Thank you. I just want to let you know that I love you so much and I want to grow old with you. Yun lang. Good night. Go ahead. Good night. Maya ka na. Isabel, may gwapong mamang naghahanap sa'yo. Talaga? Sino? Manuel daw. Hi. Hi. Paano mo pala nalamang nandito ako? Tago na lang natin sa pangalang Lolo Damian. Anong sadya mo? May gusto sana akong itanong sa'yo eh. Kaya lang, hindi ko alam kung paano ko itatanong pero I hope okay lang na itanong ko sa'yo ng diretso. Sigurado ko na ba sa pagpapakasal mo? Oo naman. Bakit mo natanong? Gusto ko lang malaman eh. Ikaw, sigurado ka na mas pagpapakasal mo? Hindi nga eh. Parang may gumugulo sa isipan ko eh. Pwede ko bang malaman kung ano yun? Kasi, may mahal na yata akong iba eh. Hindi ko sinasadya pero nangyari. Kaso alam ko parang mas lalong magiging magulo eh. Alam mo, kalimutan mo na lang siya. Huwag mo na lang gawing komplikado yung buhay mo. At saka, hayaan mo na lang siyang manahimik at maging masaya. Oo nga, ano. Sige. Salamat ah. Laging may kulay ang aking buhay dahil ikaw ay aking minamahal. Di ko maisip ano ang gagawin kung sa aking puso hindi ka dumating. Akala ko sigurado na ako sa nararamdaman ko para kay Drew. Akala ko nga ang pagpapakasal, paninindigan lang. Pero hindi pala, no? Dapat pala pag magpapakasal ka, dapat buong-buo talaga yung puso mo. Nung matagal nga kaming hindi nagkikita, tapos nung nagkita kami sa altar, doon ko lang na-realize na hindi ko pala talaga siya kilala. Alam kong mahal ko siya, pero hindi ako sigurado kung siya talaga yung tamang taong dapat kong pakasalan. Buti ka nga eh. Kahit pa paano alam mo, mahal mo yung tao. Bakit ikaw? Hindi mo ba siya mahal? Nagising na lang ako isang umaga na hindi ko na pala siya mahal. Kailan mo na-realize hindi mo pala siya talaga mahal? Nung araw na makilala kita,
nagpalayas ako sa kasal ko. Dahil alam ko ikaw ang mahal ko. Ang pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang. Magpahanggang wakas, mananatili. Alam mo, palagi ka talaga nagbibiro, no? Mukha ba akong hindi seryoso? Seryoso ka nga. Laging ikaw ang nasa isip ko. Ang buhay ko ay para sa'yo. Tanging ikaw lamang ang iibigin. Kahit sa oras ng pagtulog ko, ikaw pa rin ang panaginip. At kahit na kailan pa may ikaw, laging ikaw ang nasa isip ko. Ang buhay ko ay para sa'yo. Tanging Akala ko presko ka lang. Bastos ka rin pala. May bayabas ba kayo dyan, Miss? Isabel? Isabel! Tulungan ko na kayo. Isabel! 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 Sorry kung feeling mo na bastos kita. Hindi ko lang feeling na nabastos mo ko. Bastos ka talaga. I'm really sorry. Sorry kung na-offend kita. Hindi ko gusto mangyari yun. Pero hindi ako nagsisisi na hinalikan kita. Pas talaga ng mukha mo, no? Dahil naramdaman ko na mahal mo rin ako. Pas hindi totoo yan. Kung hindi totoo yan, bakit namumula yung mukha mo? Dahil pinahiya mo ko. Nakakaya to. Na hinalikan mo ako. Na nagustuhan mo rin yung halik ko sa'yo. Na mahal mo rin ako. Manuel, pwede ba tigilan na natin to? Hindi pwedeng maging tayo. Tinakbuhan ko nga yung kasal ko eh. Para ano? Para makipagrelasyon sa'yo? Ano na lang sasabihin ng mga tao nakakahiya? Mali ang nararamdaman natin para sa isa't isa. So inaamin mo, mahal mo rin nga ako. Wala akong sinabing ganyan. Sabi mo itigil natin to. Ano ba hindi tama yung nararamdaman natin? Ano ititigil natin? Bakit? Ano ba talagang nararamdaman mo? Di ba pagmamahal? sa oras ng pagtulog ko, ikaw pa rin panaginip. Ano ba naman batang yan? Ano ba ang sumapi sa kanya at nagkakaganyan siya? Kawawa naman si Drew. Ano na lang ang mukhang ihaharap natin sa magulang niya? Pero baka na meron ng ibang katipan si Isabel. Wala. Walang katipan si Isabel. At bakit ba natin iintindihin yung hindi atin? Ang alamin natin kung ano nararamdaman niya ngayon. Isipin niyo yung malaking perang ginastos? Isipin niyo yung kahihiyan, yung abala? Tapos na yun eh. Ang alamin natin kung saan siya napunta ngayon, kung maayos ba ang kanyang kinalalagyan. Yun. Isabel! Ay, anak, ano ba nangyari sa'yo? Patawarin niyo ako. Isabel, ano ba nangyayari sa'yo, Iha? Saan ka ba galing? Naku, ang mabuti pa yata, tawagan ko si Drew. Pag-usap kayo, ayusin niyo kung ano man ang problema niyo. Wala, may mga bagay ako kailangan ayusin sa sarili ko. Sige anak, magpahinga ka na. Ano ba lamang kalokohan ang ginawa mo? Sinubo mong pamilya natin sa isang kahiyaan. Pinag-abala mo kaming dumalo sa kasal mo. Tapos, tatakasan mo lang pala.
Anong klase ka? Ba't ho ba kayo masyado apektado? Hindi niyo naman kilala si Roxanne eh. Hindi nga kayo naman manigang para sa akin eh. Tingnan mo itong anak mo kung makasagot. Well, palibasa walang ina na nag-alaga sa kanya. Kaya ayan, hindi naturuan ng tamang paggalang. Kuya, sasagutin ko ba? Yaman naman eh. Kasi naman, kung ikakama mo lang, ba't kailangan mong pakasalan? Pwede ba, Marvin? How dare you say that, ha? Ano ba kayo? Hindi na ako bata eh. Para namang hindi ko kayang ayusin yung sarili kong problema. Then start acting like a grown-up. Harapin mo lahat ang responsibilidad mo. Kung hindi mo kaya ayusin ang personal mong buhay, paano kitang aasahan ng palakad ng negosyo? Kawawa naman ang baby ko. Bakit parang matamlan, ha? Anong problema? Tell it to mommy. Come on, Phoebe, baby. Ikaw kasi lumabas ka eh. I told you not to mingle with the poor. Come here, baby. Well. Andito na pala. Si Lydia De Vega, Elma Moros, not to mention Nancy Navalta. Bakit naman? Hay nako, dear. Sa bisong tumakbo ng araw ng kasal mo, itinalo mo pa ang mga champions. Sorry. Huwag ka sa akin mag-sorry. Hindi ako nagbukang tanga nang iwan mo sa alta sa araw ng kasal mo. Bakit nga ba talaga, Bie? Naguluhan lang kasi talaga ako eh. Naguluhan? Sa problema ng Pilipinas, pwede kang maguluhan. Pero sa araw ng iyong kasal, ikaw mismo ang desisyon, hindi. Alam ko namang mahal ko si Drew eh. Siya yung ideal man ko. Pero nung nandoon na kami, parang hindi na yun yung nararamdaman ko eh. Well, 3 bagay lang yan. Una, may putok. Pangalawa, may baktol. O pangatlo, may iba kang lalaki. Wala ah. Aminin. Actually, hindi naman talaga lalaki. Ano, bakla? May na-meet kasi ako. Yun na. Hindi ko naman siya love eh. Pero gusto ko siya. Actually, dahil din sa kanya, kaya ako napaisip eh. Alam mo yon, paano nga kung hindi pa nga talaga si Drew yung lalaki para sa akin, di ba? Paninindigan ko na lang ba yung decision ko habang buhay? Mukhang dahil mo explanation, mahal mo na siya. Hindi nga. Dear, walang lalaki magpapaatras sa kasal ng isang babae kung hindi niya tumahal. Di ba, Fifi? Aw! Kung boy si Mami ngayon, grabe siguro ang sakit ng ulo niya kay Daddy. Siguro mas mabuti na rin ngayon na tahimik na siya. Darating yung panahon, tayo ng dalawang mamamahalan ng funeraria. Sino pa ba? Eh wala namang alam yung Marvin na yun sa negosyo, no? Iniisip mo si Isabel? Hindi ah. Ano ba? Nararamdaman ko kasi na mahal din niya ako eh. Kasi hindi naman ata sa kasal niyo kung hindi eh. Eh, ba't hindi mo siya ligawan?